COMELEC Resolution number 11109, all campaign contributions, whether in cash or in kind, from any person or entity must be fully declared in the SOSE. Di ba? Para malaman kung kung saan nanggaling yung mga kaperahan na ginamit mo doon sa eleksyon. Paano kung tumanggap ka ng pera sa mga drug lord? Together with corresponding details of expenditures. At syempre, andyan din ang Article 183 of the Revised Penal Code. Sabi dito, guilty ng perjury ang... Kasi syempre mga kababayan, ang mangyayari diyan kapag ka ikaw tumatanggap doon sa mga drug lord, ang mangyayari ang unang iisipin ng mamamayang Pilipino, poprotektahan nito yung mga drug lord. Yun yung mga iniiwasan diyan. Kaya pinapaliwanag lahat yung mga sa SOSE, doon sa expenditure mo nung eleksyon. Andyan din ang Article 183. All campaign contributions, whether in cash or in kind, from any person or entity must be fully declared in the SOSE, together with corresponding details of expenditures. At syempre, andyan din ang Article 183 of the Revised Penal Code. Sabi dito, guilty ng perjury ang sinumang tao who knowingly makes untruthful statements under oath. Naku po, mukhang makukulong pa si Marcoleta, mga kababayan. Pagka napatunayan po at hindi na idepensa ng maigi ni Rodante Marcoleta, iyaan pong SOSE at SALN niya, may kulong ang kalalabasan, Kaya ang ginawa ni Marcoleta, he basically confessed to falsifying a document under oath. Nakalimutan yata ni Marcoleta ang dahilan kung bakit required ang SOSE at SALN. Ginawa yan para sa transparency, para makita ng taong bayan kung saan nanggaling ang pera ng mga politiko at kung paano nila ginastos ito. Kung galing yan, galing itong pera nito, galing pinangangampanya nito doon sa mga drug lord na ganito, ganyan. Siyempre, alam mo na, kapalit niyan. Suportahan anuhan sila.